good morning everyone. Ay, good afternoon. Yung topic ko po ay about the creating a fairness environment. Kasunod ko lang po yung kay Camille. What significant tenets in indigenous people education should be integrated in designing instructional materials? Sino gusto mong mag-masa? Diyan kayo. Lapit ka na. Bigyan ko na lang. Alleviation from poverty is a motivation for most indigenous people to seek education. Due to the distance of indigenous people communication from the urban and rural communities, literacy rates among these special groups is high. Marami daw pong katutubo na gustong makapag-aral sa paaralan. Ngunit dahil sila po ay malayo or nakatira sa bundok na malayo sa komunidad, sila po ay nahihirapan na pumunta upang mag-aral. Kaya nahuli, hindi po sila natututong magbasa at magsulat. Tapos, how would educating make indigenous people value their culture while addressing ways to improve the quality of their lives? One of the most things teachers should be prepared for is the support needed by indigenous people when it comes to school. Adjustment, especially they need to be guided in understanding the school policies and the cultures between and among learners. Dito naman po yung guro naman po yung gagawa ng isip ng paraan kung paano nila matutulungan yung mga estudyante na galing sa mga malalayong lugar upang makapag-aral ng iba't ibang salita at matutong magbasa at magsulat. Meron po ditong tawagin purpose 2010 listed the following teaching principles in addressing the needs of indigenous people. Yung una po, worldviews are integral in designing teaching approaches for indigenous people, formal or informal. Arrangement must be made in bilingual education is to be integrated in the primary grade. Ito po ay tungkol sa kahalagahan ng mga pananaw sa mundo sa pagdesisyon ng mga diskarte sa pagtuturos para sa tutubong edukasyon. Ang mga pananaw sa mundo ay tumutukoy sa paraan ng pagtingin at pag-unawa ng isang tao sa mundo sa kanilang paligid. Sa kontekstong ito, nangangahulugang ito ay kailangan maunawaan ng mga guro ang mga kultural na paniniwala at pagpapalaga ng mga katutubong mag-aral upang makalikha ng mga epektibong programang panedukasyon para sa kanila. Kasi yung pangalawa naman po, contents of materials to be distributed among learners must be thoughtfully checked for discriminatory content and erroneous historical accounts. This is to ensure that there is no false information made about them. If there is malicious information, this must be corrected. Dito naman po yung iniiwas po dito yung pag-discriminate sa mga indigenous people dahil sa kanilang katayuan sa buhay. Yun po yung kailangang ayusin ng mga guro upang mas lumakas po yung loob ng mga indigenous people na magpatuloy sa pag-aaral. Tapos yung pangatlo naman po yung local context must be considered in curriculum design. The information and activities afforded to them must be in relation to the day-to-day activities that the indigenous people have and integrate how communities function. Opportunities to set indigenous people, community elders, both from the integrated and the indigenous people, must be utilized to learn about how they have been consistent. Sinasabi po dito na
kapag nagdidisenyo ng isang kurikulum para sa mga katutubo, mahalagang isaalang-alang ang kanilang lokal na konteksto. Nangangahulugang ito ay ang impormasyon at mga aktibidad na ibinibigay ay dapat na nauugnay sa kanilang pang-araw-araw na buhay at kung paano gumagana ang kanilang mga komunidad. Mahalaga po ito para makasabay yung mga indigenous people or mga katutubo na sa pag-aaral at hindi sila parang ma-out of place na ba. Tapos, yung pang-apat naman po na principle, curriculum design basis education should integrated for indigenous people and discussion of their culture and ways of life. Exploration should be made with regard to their pedagogies and ways and knowing. Dito naman po yung tutulungan po ng isang yung curriculum guide ay curriculum design po ay dapat nakadesenyo sa mga katutubo para mas maging mas mag-explore po yung kanilang isip. Tapos yung panglima po, As yung panglima po, education for indigenous people should be designed with learning paths that highlight the value of celebrating their identity and working for the cultural enrichment of their five communities. Ito naman po ay patungkol kung paano dapat likay ng edukasyon para sa mga tutubo sa paraang nakapagbibigay din sa kalagahan ng pagdiriwang ng kanilang kultura at pagkakakilanlan. Nangangahulugang ito ay pagdidisenyo ng mga landas sa pag-aaral ng makatutulong sa kanilang maunawaan at pahalagahan ang kanilang pamana habang nagtutumikap din tungo sa pagpapayaman ng kanilang mga komunidad sa kultura. Sa esensya, mahalagang lumikha ng karanasang pang-edukasyon na kumikilala at nagpapalaga sa natatanging pananaw at karanasan ng mga katutubo. Tapos yung pang-anim po, school may set up mobile schools to reach remote indigenous communities. Sinasabi po dito na ang paaralan ay maaaring lumikha ng mga mobile na silid-aralan upang turuan ng mga bata na nakatira sa malalayong mga katutubong komunidad. Ang mga komunidad na ito ay maaaring mahirap maabot dahil sila ay matatagpuan sa mga malalayong lugar. Ngunit ang mga mobile na paaralan ay maaaring pumunta sa kanilang at magbigay ng edukasyon para sa mga bata doon. Nakatutulong ito na matiyak ng lahat ng bata ay may access sa pagkakaroon ng pag-aaral. Yun po yung magkakaroon na ng parang yung mga grupo yung lalapit sa mga or pupunta sa mga malalayong lugar ay mga indigenous people upang maturuan sila at hindi sila mauli sa kanilang pag-aaral. Tapos yung last po, learning resources should be made available for indigenous people in their communities. Sinasabi po dito na ang mga kagamitan sa pag-aaral ay dapat ibigay sa mga katutubo sa kanilang sariling mga komunidad. Maaaring kabilang sa mga mapagkukunang ito ang mga bagay tulad ng mga aklat, video, o iba pang tool na pag-edukasyon na makatutulong sa mga tao na matuto ng mga bagong kasanayan at kaalaman. Yun po. Tapos, basahin mo. Emerging field in informational concerns to the teaching and learning of human rights or human rights education. As educational theory and practice, HRE seeks to integrate relevant concepts in mainstream education, especially human rights, norms, values, and social justice. When HRE is applied in classroom, teachers need to consider that these principles are important for lifelong learning. Ito naman po yung
human rights education ay isang bagong lugar na pinagtutunan ng pansin sa edukasyon na naglalayong turuan ng mga tao tungkol sa mga karapatang pantao, mga halaga at katarungan sa lipunan. Nangangahulugan ito na hinahangad nitong isama ang mahalagang konseptong ito sa pangunahing edukasyon upang matutunan ng mga mag-aaral na tungkol sa mga ito ay mula sa murang edad. Kapag ginagamit ng mga guro ang HRE or Human Rights Education sa kanilang mga silid-aralan, kailangan nilang tandaan ng mga prinsipyong nito ay para sa panghabang buhay ng pag-aaral. Hindi lamang isang bagay na natutunan mo na minsan o nakalimutan mo. Tapos meron po ditong the following are the 7 kinds of pedagogy promoted by HRE. Yung una po yung experimentation and activity center. Ito po yung the learners learning about how they learn about their rights and the rights of their others and explore. Ito po yung nag-explore po yung bawat learners na sa mga bagay na kanilang nakikita sa araw-araw. Tapos yung pangalawa po yung problem OC. The learners prior knowledge of human rights it found a pressing or challenge and explained by the teacher. Tapos yung pangatlo naman po yung participated. Okay. Ayan. The teacher explores ways in which learners can provide other for better information on their misconception. This often involves soliciting one promote equal rights among learners. Yun, ito po yung parang bibigay po ng isang activity yung teacher para ma-promote po yung participation. Tapos yung pangapat po yung Demet Chan. Ito po yung the learners are encouraged to share their thoughts and clarify their beliefs. Clarification may be supplemented by credible sources. Tapos yung panglima po, analytical. Ito po yung the teachers and the learners how they learn about their conceptions of human rights and how they practice it in their communities. Tapos yung panglas po yung the learners are encouraged to share their thoughts and clarify the beliefs. Clarification may be supplemented by credible sources and learning resources. Yan ako.